Hindi ko akalain na isang simpleng text message ang makakabuwag sa 24 taong kasal. Pero noong gabing iyon ng Huwebes, habang nakatayo ako sa sarili kong kusina, natutunan ko kung gaano katahimik ang pagtataksil hanggang hindi na ito mapigilan. Ako, si Marina Mina Santos. 47 taong gulang, isang ina, isang asawa na naniniwala sa buhay na itinayo namin sa isang subdivision sa Laguna hanggang sa umilaw ang telepono, hanggang sa dumating siya sa pintuan ko. Ito ang kwento kung paano ako nanatiling kalmado habang lahat ay nasusunog at kung paano ko pinasiguro na mas nagniningning ang katotohanan. Nagpupunas ako ng counter nang mangyari ito. Amoy ng inihaw na manok at lemon cleaner ang kusina, tulad ng dati tuwing Huwebes ng gabi. Sa itaas, patuloy na tumutugtog ang shower, si Elias na nagpapahaba ng mainit na paligo pagkatapos ng trabaho. Kakasabit ko lang ng huling plato sa rack nang mag-ilaw ng mahina ang telepono niya na nakapatong sa Granite Island. Kumikinang ang screen sa madilim na ilaw. Kagabi ay nangangahulugan ng lahat sa akin. Natigilan ang kamay ko sa pagpupunas. Nakabitin ang tuwalya sa mga daliri ko. Tinitigan ko ang mga salitang iyon. Simpleng itim na titik sa puting background mula sa hindi kilalang numero. Hindi agad tumakbo ang puso ko. Huminto muna ito. Pagkatapos ay tumibok ng malakas ng isang beses, 2 beses, parang nahuhuli sa realidad. Hindi ako sumisilip. Hindi kailanman. Pero sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ko. Kinuha ko ang telepono. Ang passcode niya ay pa rin ang petsa ng kasal namin. Kahina-hinala kung gaano kadali. Binuksan ko ang mga mensahe. Sapat lang para makita ang thread. Sapat para malaman. Lumipat ang mga hinlalaki ko bago pa mapigilan ng utak ko. Nag-type ako pabalik, halika dito, wala na siya. Pinindot ko ang send. Agad na sumakit ang konsensya, parang malamig na alon sa gulugod, pero naipadala na ang mensahe. Inilagay ko ng eksakto ang telepono kung saan ko ito nakita at nakatayo roon, nakikinig. Patuloy ang tunog ng tubig sa shower, tumatak ang orasan sa pader. Humahuni ng mahina at matatag ang refrigerator. 12 minuto. Binilang ko lahat. Umupo ako sa stool. Nakakrus ang mga kamay sa kandungan. Parang estranghero ang refleksyon ko sa madilim na bintana. Mahinahon ang mukha, matatag ang mga mata. Sa loob, umiikot ng pabilog ang mga iniisip. Sino siya? Gaano katagal? Bakit ngayong gabi? Pero hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw pataas. Naghintay lang ako. Tumunog ang doorbell. Parang talim na tumagos sa bahay ang tunog. Lumakad ako patungo sa pintuan, inayos ang sweater, at binuksan ito. Si Cora Valdez ang nakatayo sa veranda. 49 taong gulang, elegante pa rin sa ilaw ng veranda, suot ang maayos na coat at banayad na makeup na nagpapahiwatig na hindi siya naparito ng walang dahilan. Namutla ang mukha niya nang makita ako. Nasaan si Elias? Nakabitin sa hangin ang mga salita. Lumayo ako ng kaunti. Pasok ka! Nagdalawang isip siya sandali bago tumawid sa threshold. Ang takong ng sapatos ay mahinang tumutunog sa kahoy. Ang pabango niya, mamahalin at mabango na bulaklak, ay puno ng pasukan. Pamilyar ito sa paraang ikinababalik ng sikmura ko. Sarado ko ng mahina ang pinto sa likuran niya. Nakatayo kami sa salas, wala sa aming nakaupo. Lumawak ang katahimikan. Sa itaas, tumigil ang tubig sa shower. May mga yapak sa sahig ng banyo. Bumaba si Elias sa hagdan. Basa pa ang buhok, suot ang gray na t-shirt at jogger. Pagdating sa landing ay natigilan siya. Gumagalaw ang mga mata niya mula sa akin patungo kay Cora at pabalik. Walang sumabog na gulat, basta isang kisap na parang kinakalkula na naroon ako bilang saksi. Marina, simula niya, mababa ang boses. Hindi ko siya sinagot. Tinitigan ko si Cora. Ang paraan ng pagtingin niya sa kanya, isang tahimik na usapan na nagaganap sa pagitan nila. Hindi sila nagkakagulo para sa palusot. Narito na sila noon sa isip nila, sa ganitong sandali. Nanirahan sa akin ang pagkaunawa na parang hamog. Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay matagal nang binubuo ng tahimik sa ilalim mismo ng aming bubong. Bumaba si Elias sa huling baitang. Hindi ito ang akala mo. Hinawakan ni Cora ang kwintas niya. Pinapakalma ang sarili.
Dapat nating pag-usapan ng parang matatanda, Mina. Lahat tayo. Pinag-aralan ko silang dalawa. Ang maingat na distansya, ang paraan ng pagkikita ng mga mata nila para sa suporta. Mahinahon, halos banayad ang boses ko. Gaano na kayo katagal naghihintay na umalis ako sa daan? Tumama ang tanong. Nagbago ang bigat ni Elias. Napisil ang mga labi ni Cora. Sa unang pagkakataon, wala silang agarang sagot. Mas malakas ang tunog ng grandfather clock sa sulok sa katahimikan. Hindi ko itinaas ang boses. Hindi ko kailangan. Patuloy na nanatili ang singaw mula sa paligo ni Elias sa hangin, nahahalo sa pabango ni Cora at sa mga natirang amoy ng hapunan ng pamilya. Lahat ng ordinaryo ay lason na ngayon. Naramdaman ko ang bigat ng bahay sa paligid ko, ang mga larawan sa pader, ang mga lumang tropeyo ng mga anak sa istante, ang buhay na ibinuhos ko sa mga silid na ito. Nagsimulang magsalita si Cora tungkol sa maling pagkakaunawa, pero itinaas ko ng bahagya ang isang kamay, hindi utos, sapat lang. Nasa shower si Elias, tapos umilaw ang telepono niya. At ngayon, nandito ka. Hinagod ni Elias ang basa niyang buhok. Marina, pakiusap, huwag nating gawing mas mahirap. Tinitigan ko ang mga mata niya. Ang pamilyar na asul na mga matang minsan ay tumingin sa akin ng may pangako. Hindi ko ginagawang mas mahirap, Elias. Tinatanggihan ko lang na gawing madali para sa iyo. Nakabitin ng mga salita. Tumingin si Cora patungo sa pinto, halatang gustong umalis, pero nakulong sa sandali. Nang siya ay lumipat para umalis, nadampian niya ang side table at isang maliit na sobre ay nahulog mula sa bulsa ng coat niya sa sahig. Hindi niya napansin. Naghintay ako hanggang magsara ang pinto sa likuran niya. Pagkatapos ay yumuko ako at pinulot ito. Sa loob ay, umupo ako roon sa banyo ng unmis ng madaling araw. Ang mga tuhod ko ay nakataas ng awkward dahil masakit pa rin ang pagyuko ng gulugod ko. At naramdaman ko ang isang bagay na nanirahan sa akin. Hindi galit, eksakto. Isang bagay na mas matatag kaysa galit. Kalinawan, siguro. Kinabukasan, pagkatapos umalis si Carlo para sa trabaho, tinawagan ko si Diana Flores, ang abogado na nag-asikaso sa estate ng aking mga magulang. Hindi ko siya nakausap sa loob ng maraming taon, ngunit naalala niya ako agad. Naalala ang maliit na garapon ng homemade jam na dinala ko sa kanyang opisina bilang pasasalamat pagkatapos isara ang estate. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang surgery, ang 12 kamag-anak, ang patag na pagtanggi ni Carlo na isaalang-alang man lang ang pagpapaliban. Nakinig siya nang walang pagputol tulad ng ginagawa ng mabubuting abogado, hinahayaan akong magsalita hanggang sa punto. Melanie, sabi niya sa wakas, hayaan mong itanong ko sa iyo ang isang bagay. Sino ang pangalan sa deed? Akin, sabi ko. Akin lang. Kung gayon, legal na mayroon kang buong autoridad sa kung sino ang mananatili sa ari-arian na iyon at sa anong kondisyon. Hindi kailangan ng iyong asawa na co-sign ang desisyon tungkol sa iyong sariling bahay. Hindi ka humihingi ng pahintulot, nagpapaalam ka lang sa kanya. Umupo ako sa ganoon ng matagal, ang telepono ay mainit sa aking tainga. Ayaw kong saktan siya, sabi ko, at sinasadya ko iyon. Ano man ang totoo, hindi ko pa rin tumigil sa pagmamahal kay Carlo. Hindi ko lang alam kung tumigil na ba siya sa pagkakita sa akin. Hindi ito tungkol sa pagsasakit sa sinuman, sabi ni Diana, at ang kanyang boses ay lumambot sa paraang nagsasabi sa akin na nagkaroon na siya ng ganitong usapan sa ibang mga babae dati, marahil ng maraming beses. Kaka-surgery mo lang ng malaki, 5 araw na ang nakalipas. Binigyan ka ng doktor ng malinaw na restriksyon. Hindi ka obligadong mag-host ng sinuman, pamilya man o iba pa habang naghihilom ka. Ang paglalagay ng boundaries ay hindi kalupitan, Melanie. Ito ang pinakamababang antas ng pag-aalaga sa sarili. Ang paglalagay ng boundaries ay hindi kalupitan. Isinulat ko ito sa isang sticky note at idikit sa gilid ng aking laptop kung saan makikita ko ito tuwing bubuksan ko ang screen. Nag-usap kami ng isa pang 20 minuto tungkol sa mga logistics kung ano ang maaari kong gawin, ng legal kung anong dokumentasyon ang kakailanganin ko,
kung paano hawakan ang mga bagay ng malinis at walang puwang para mag-claim ang sinuman na ginawa ko ito dahil sa galit. Maingat si Diana tungkol sa huling bahaging iyon. Paper trail? Paulit-ulit niyang sinasabi. Lahat sa sulat, lahat ay mapagtatanggol. Pinahahalagahan ko na hindi niya kailanman hiniling sa akin na pag-isipan muli. Hindi kailanman iminungkahi na labis-labis ako. Tinrato niya ang aking pagod bilang katotohanan, hindi bilang damdamin na dapat pangasiwaan. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, umupo ako sa mesa ng kusina nang matagal tumitingin sa bakuran kung saan laging naglalagay si Jorge ng kanyang folding chair sa iisang lugar na may lilim kung saan gusto ni Lina suriin ang aking mga halaman at magbigay ng hindi hiniling na payo tungkol sa mulch. Iniisip ko ang 4 na linggo ng paggaling sa harap ko ang mga appointment sa physical therapy na nasa kalendaryo na ang simpleng katotohanan na halos hindi ko kayang buhatin ng isang basket ng labahan nang hindi napipiksi, lalong-lalo na ang pagluluto ng 3 pagkain sa isang araw para sa 1 dosenang tao. Hindi ako nagpaplano ng paghihiganti. Gusto kong maging tapat tungkol dito dahil madaling sabihin ang kwentong ito na parang nakaupo ako roon at nagbabalak. Hinihimas ang mga kamay ko na parang cartoon villain. Hindi iyon ang kaso. Pagod ako at natatakot sa mga limitasyon ng sariling katawan ko marahil sa unang pagkakataon sa aking buhay. Bilang may sapat na gulang at unti-unti akong nagsisimulang maunawaan na ang bahay na kinagisnan ko, ang bahay na iniwan sa akin ng aking ama, ay hindi kailangang maging lugar kung saan ako nawawala sa paglilingkod tuwing tag-araw. Binuksan ko ang isang bagong dokumento sa aking laptop at nagsimulang gumawa ng listahan. Hindi listahan ng grocery, hindi schedule ng paglilinis, isang plano. Sa Huwebes, mayroon akong 3 tawag na naka-schedule at ginawa ko ang bawat isa sa katahimikan ng aking sasakyan na nakaparada sa lote ng Botica, 2 milya mula sa bahay. Ang upuan ko ay nakahilig ng sapat upang mapanatili ang presyon mula sa ibabang likod ko. Ayaw kong makita ni Carlo na dumadaan at makarinig. Hindi dahil nagtatago ako ng ilegal na bagay, malinaw na sinabi ni Diana na ang lahat ng gagawin ko ay nasa loob ng aking karapatan, ngunit dahil kailangan kong tapusin ang ginagawa ko bago siya magkaroon ng pagkakataon na kausapin ako para talikuran ito sa paraang lagi niyang ginagawa sa partikular na tono na ginagamit niya kapag gusto niya ng isang bagay. At napagpasyahan na ang aking pagtutol ay formality lang na dapat hintayin. Ang unang tawag ay sa isang kumpanya na tinatawag na Bayani Restoration. Isang interior renovation outfit na humahawak sa lahat mula sa pinsala sa tubig hanggang sa buong remodel. Sinabi ko sa babae sa telepono, isang mabilis at mahusay na uri na nagngangalang Paz na kailangan ko ng buong interior assessment at restoration quote, sahig pintura, ilang drywall work sa hallway sa itaas, kung saan ang lumang mantsa ng tubig ay hindi kailanman naayos ng maayos. Lahat ay totoo, incidentally. Matagal ko nang balak ayusin ang mantsang iyon sa loob ng 2 taon. Sinabi ni Paz na maaari niyang ipadala ang 3 tao na crew sa Sabado ng umaga agad at ang trabaho ay malamang natatagal ng 2 linggo dahil sa sakop. 2 linggo. Naramdaman ko ang isang bagay sa dibdib ko na bahagyang lumuwag sa mga salitang iyon. Ang pangalawang tawag ay sa kumpanya ng heating at cooling para sa emergency inspection ng Central Air System na talagang gumagawa ng kakaibang ingay sa loob ng 1 buwan. Hindi rin ako nagsisinungaling tungkol doon. Pinipili ko lang sa unang pagkakataon sa aking pag-aasawa na unahin ang aktwal na pangangailangan ng aking sariling bahay kaysa sa aking pagod sa paglilingkod sa ginhawa ng lahat. Nakipag-ugnayan na ako sa aking insurance company na nagkumpirma na sa ilalim ng aking recovery plan. Kwalipikado ako para sa short-term stay sa isang rehabilitation apartment complex mga 15 minuto mula sa bahay, isang lugar na may grab bars sa banyo, single-level layout, at isang nurse na gumagawa ng wellness checks 2 beses sa 1 linggo. Hindi ko binanggit ang option na ito kay Carlo dahil hindi siya nagtanong. Sa loob ng 5 araw, hindi siya nagtanong kung saan ko talagang balak mag-recover habang nagho-host ng 12 tao. Nag-impake ako ng bag noong Biyernes ng gabi habang nasa bahay ng kapatid ni Carlo si Carlo.
malamang na nag-aayos ng mga logistics ng pagdating. Gumalaw ako ng dahan-dahan, ang brace ay bahagyang umiingit sa bawat galaw, nagtiklop lang ng sapat na damit para sa Duolingo. Ang aking mga gamot, ang folder na may post-surgical instructions, ang aking laptop, ang naka-frame na larawan ng aking mga magulang na nakaupo sa dresser namin sa loob ng maraming taon. Nag-iwan ako ng note sa counter ng kusina, hindi dramatiko, simpleng factual. Pumunta sa recovery housing ayon sa utos ng doktor. Sarado ang bahay para sa naka-schedule na renovation work na magsisimula sa Sabado. May susi ang mga kontraktor. Pakiusap, huwag makialam sa kanilang schedule. Issue ito ng pananagutan sa insurance. Nagmaneho ako patungo sa rehab apartment noong Biyernes ng gabi na napipiksi sa bawat butas sa daan at natulog ng mas mahusay kaysa sa loob ng 5 araw. Sa Sabado ng umaga hindi ako naroon upang makita ito. Ngunit sinabi sa akin ni Carlo tungkol dito mamaya sa mga piraso sa mga linggong sumunod at tinahi ko ang kwento mula sa sinabi niya at sa huli ay inamin ni Lina. 3 SUV ang pumasok sa aming driveway bandang 10 CR ng umaga na puno ng maleta, cooler, folding beach chairs, isang cooler na espesyal para sa seafood na ipinipilit dalhin ng asawa ni Efren tuwing taon. 12 tao ang lumabas sa damuhan na nagkukwentuhan na at nag-uusap kung sino ang matutulog saan. At doon nakadikit sa front door sa taas ng mata ay 2 nakaprint na karatula na nakalaminate upang hindi kulubot sa halumigmig. Sarado ang bahay para sa renovation. Walang occupancy hanggang sa karagdagang abiso. Ayon sa kinakailangan ng contractor at insurance. Sa likod ng mga karatula sa pamamagitan ng front windows, nakita nila ang crew na nasa loob na. Isang lalaki sa coveralls na nagsasan sa sahig ng hallway, plastic sheeting na nakadrape sa mga kasangkapan sa sala, ang hindi malilimutang amoy ng kemikal ng primer na lumalabas na sa screen door. Inamin ni Carlo mamaya na sinubukan niyang buksan ng walang saysay. Tumayo si Carlo sa porch ayon kay Lina sa mahabang panahon na sinabi niyang napakahaba lang titig na titig sa karatula na parang maaaring mag-rearrange ito sa isang bagay na may saysay. Ang foreman ng crew ni Paz ay lumapit sa pinto na magalang ngunit matatag at ipinaliwanag na ang ari-arian ay nasa ilalim ng aktibong service contract na nagbabawal sa occupancy habang may trabaho. Karaniwang protocol ng pananagutan. Walang personal, sir. Patakaran lang ng kumpanya at mga tuntunin ng kasunduan. Tinawagan ako ni Carlo ng 4 na beses bago ko pa man i-on muli ang aking telepono. Nang sa wakas ay ginawa ko, nakaupo sa gilid ng makitid na kama sa aking rehab apartment, pinanood ko ang mga missed call notification na nag-stack sa screen isa-isa na parang isang bagay na patungo sa alon. Hindi ako naramdaman na matagumpay. Naramdaman ko ang kakaiba at hindi pamilyar na kalmado. Ang partikular na katahimikan ng isang babae na sa unang pagkakataon sa 2 dekada ay gumawa ng desisyon na ganap para sa sarili at dahan-dahang naghahanda para sa susunod. Pinahintulutan ko ang ika-4 na tawag mula kay Carlo na pumunta sa voicemail bago ko sa wakas sinagot ang ika-5. Ang kanyang boses ay dumating na matalim at maikli, wala ang lambot na karaniwan niyang dala. Ano ang ginawa mo? Walang pagbati? Walang kamusta ka? Iyon lang na parang akusasyon na inihulog sa mesa sa pagitan namin. Pinanatili ko ang kalmadong boses tulad ng inensayo ko sa isip ng maraming beses sa nakaraang ilang araw. Eksakto ang hiningi sa akin ng aking surgeon, Carlo. Naghihilom ako mula sa malaking operasyon. Hindi ko kayang mag-host ng 12 tao ngayon. Sinabi ko sa iyo iyon. Sinabi mo walang naghihintay. Melanie, ang mga magulang ko ay nakatayo sa porch. Ang mga anak ni Efren ay nagtatanong kung bakit hindi kami makapasok. Naiintindihan mo ba ang ginawa mo? Naiintindihan ko na nag-hire ako ng lisensyadong contractor para gawin ang trabahong kailangan ng bahay ko sa loob ng 2 taon, sabi ko. Naiintindihan ko na ang aking insurance ay sumasaklaw sa aking recovery housing. Naiintindihan ko na sinabi ko sa iyo, wimba araw na ang nakalipas na kailangan kong ipagpaliban ang trip na ito at sinabi mo walang naghihintay. May katahimikan sa linya na mas mahaba kaysa sa dapat. Pagkatapos ay ibinaba niya.
Susunod na tumawag si Lina at halos hindi ko sinagot, ngunit ang dating ugali ng kabaitan o marahil lamang ang pagkamausisa sa sasabihin niya ang nagpaalam sa akin na sagutin. Ang kanyang boses ay masikip sa partikular na galit ng isang babae na sanay na makakuha ng gusto sa pamamagitan ng puro pagpupursige. May ideya ka ba kung gaano ito kahiya? Nagmaneho kami ng 1 oras? Ang mga bata ay pagod na? Ito ay lubos na makasarili sa iyo, Melanie. Lubos na... Nahuli niya ang sarili bago matapos ang salita, ngunit narinig ko pa rin ito. Narinig ko ang hugis nito sa kanyang lalamunan. Makasarili. Na parang isang babae na fimaaraw pagkatapos ng spinal surgery na humihingi na huwag mag-host ng punong-puno ng kamag-anak ay ang rurok ng makasarili at hindi ang mga taon na tinanggap niya ang aking paggawa na parang panahon lang, simpleng nangyayari sa halip na isang bagay na ginawa ko. Hindi ako nag-argumento sa kanya. Natutunan ko sa loob ng 2 dekada na ang pag-aargumento kay Lina ay parang pagsubok na hawakan ng tubig sa mga kamay. Mas higpitan mo, mas mabilis itong dumulas. Sa halip, nag-text ako sa kanya ng larawan ng aking discharge paperwork, ang restriction ng Sir John na nakaprint sa bold sa ibaba. Walang pagbubuhat ng mahigit 10 lb, walang pagtayo ng mahigit 15 na minuto, minimum 4 linggo na paggaling. Pagkatapos ay nag-text ako ng simple, "Ito ang dahilan. Sana makahanap kayo ng komportabling ayos." At ibinaling ko ang aking telepono ng mukha pababa sa bedside table at hindi na ito tiningnan muli ng araw na iyon. Ang voicemail ni Jorge ay dumating mamaya ng gabi. Ang kanyang tono ay malakas kahit sa tiny speaker ng telepono. Isang bagay tungkol sa kung paano ko ginawa ang buong pamilya na mukhang hangal. Kung paano ang isang asawa ay hindi lang nawawala kapag kailangan siya ng asawa. Nakinig ako ng 1 beses, pagkatapos ay binura ito, at natuklasan na ang aking mga kamay ay hindi man lang nanginginig. Inasahan ko na mararamdaman ko ang pagkalugmok. Sa halip naramdaman ko na parang isang taong sa wakas ay naglagay pababa ng isang kasangkapan na dala niya ng napakahaba na nakalimutan niyang ang mga braso niya ay maaaring masakit mula sa ibang bagay kaysa sa partikular na bigat na iyon. Si Carlo naman ay nag-navigate sa isang krisis na ginugol ko sa 22 tag-araw na tahimik na pinangangasiwaan nang hindi niya kailanman napansin ang makinarya sa likod nito. 20 tao ang nangangailangan ng matutulugan at walang available sa reasonable inn sa Ruta 9. Piraso na pinakawalan ni Carlo sa mga sumunod na araw kung paano nag-unfold ang linggo para sa kanya. Siya ang kailangang mag-isip ng 9 hurito ng gabi kung ano ang gusto ng pamilya ng 12 para sa hapunan upang matuklasan na si Jorge ay hindi gusto ang Italian place na pinili ni Carlo at ang tiyan ni Lina ay hindi makakaya ang Mexican restaurant na iminungkahi ni Efren bilang kompromiso at ang toddler ay nangangailangan ng partikular na brand ng crackers na hindi ibinebenta sa gas station convenience store kung saan natapos si Carlo na pagod ng 10 ng gabi. Siya ang nagmamaneho sa kanyang mga magulang papunta sa botika para sa gamot sa presyon ng dugo ni Jorge na nakalimutan nila at nagmamaneho sa mga teenager ni Efren sa outlet mall dahil bored sila at humaharap sa 1 dosenang maliliit na kahilingan na dati ay kusang nalulutas bago pa man niya mapansin bilang kahilingan dahil lagi kong nilulutas muna ang mga ito. Hindi ako naroon upang makita ang alinman dito, ngunit maiisip ko ito nang may nakakagambalang kalinawan dahil naranasan ko ito mismo sa loob ng 19 tag-araw na hindi nakikita at walang pasasalamat. May isang bagay na halos meditative tungkol sa hindi pagiging ang naglulutas sa pagkakataong ito. Ginugol ko ang aking mga araw sa rehab apartment na ginagawa ang mga ehersisyo na ibinigay sa akin ng aking physical therapist. Maikli at maingat na lakad sa hallway, yelo sa likod ko sa gabi, nagbabasa ng nobela na sinimulan ko. 8 buwan na ang nakalipas at hindi natapos dahil walang sapat na katahimikan sa sarili kong bahay upang hawakan ang isang pag-iisip ng mahigit 10 minuto. Sa ikatlong gabi,
Nakahiga ako sa makitid na kama na nakikinig sa hum ng air conditioner at pinahintulutan ko ang sarili kong maramdaman sa unang pagkakataon nang walang guilt na sumusunod na parang isang bagay na malapit sa kapayapaan. Hindi ako nagpaparusa sa sinuman. Paulit-ulit kong sinasabi iyon sa sarili at karaniwan ay naniniwala ako. Sa ika-5 araw, may nagbago sa mga text ni Carlo. Ang unang 2 araw ay puro akusasyon, malalaking titik, exclamation points, isang bahagyang pinigil na galit na nakikilala ko mula sa mga bihirang argumento namin sa mga nakaraang taon, laging tungkol sa pera o sa kanyang ina, hindi tungkol sa akin. Ngunit sa Miyerkules, nagbago ang tono. Mahabang araw? Nag-text siya, walang bantas, walang reklamo na nakakabit. Iyon lang ang 2 patag na salita na ipinadala ng 11:09 ng gabi. Huwebes, gusto ni nanay ng steak para sa hapunan, ngunit sabi ni tatay walang red meat mula sa kanyang cholesterol appointment, hindi manalo. Hindi ako sumagot sa alinman, hindi ko sinusubukang maging malupit. Wala lang akong sagot para sa kanya pa at tumigil na akong maniwala na trabaho ko palaging magkaroon ng isa. Sa pagtatapos ng unang linggong iyon, narinig ko mula kay Clara na mukhang nakatanggap ng mahabang kwento mula sa kanyang lola tungkol sa buong sitwasyon at tinawagan ako na mas naka-amuse kaysa natakot. Nanay, sabi niya na tumatawa sa telepono. Tinatawagan ako ni Lola Lina at tinatanong kung maaari kong kausapin para maging matino ka. Sinabi ko sa kanya na kaka-surgery mo lang ng gulugod at dapat siguro siya ang maging matino. Tumawa rin ako. Ang unang tunay na tawa na nagkaroon ako sa loob ng halos 1 linggo at may isang bagay sa dibdib ko na lumuwag sa tunog ng aking anak na ipinagtatanggol ako nang hindi ko man lang hiningi. Tinawagan ako ni Carlo sa ika-6 na araw at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay naiiba, pagod sa mga gilid, wala ang talas mula sa unang tawag. Ang mga bata ay cranky. Nagrereklamo si nanay na masyadong matigas ang unan sa hotel. Gusto ni tatay malaman kung bakit hindi kami makapunta na lang sa bahay ni Efren at sabi ni Efren hindi sapat ang kanyang bahay na, Melanie, hindi sapat para sa 4 na tao, lalong-lalo na para sa 12, ngunit sa paanong paraan ang bahay natin ay palaging dapat. Itigil niya ang sarili na parang nagulat siya sa sinabi niya ng malakas. Ginagawa ko ang grocery runs tuwing umaga. May opinyon si Lina sa literally bawat item. Hindi ko namalayan kung gaano kalaki. Hindi niya tinapos ang pangungusap at hindi ko rin ito tinapos para sa kanya. Iyon ang sandaling binuksan ko ang spreadsheet na pinanatili ko sa loob ng 50 taon. Gusto kong ipaliwanag kung ano ang spreadsheet na iyon dahil hindi ito ipinanganak mula sa pagkapait, hindi sa simula. Sinimulan ko ito noong nasa elementarya si Clara, kadalasan upang subaybayan ang budget ng sambahayan, gastos sa grocery, bayarin sa tubig at kuryente, ang ordinaryong bookkeeping ng isang pamilya na nagsisave para sa college fund ng anak. Ngunit sa isang lugar sa daan, nang hindi sinasadya, nagsimula akong mag-log ng mga summer visit din. Hindi dahil sa anumang dakilang plano, parehong instinto na nagpapanatili sa akin ng resibo para sa lahat ng iba. Ang grocery sa panahon ng 2 linggong visit ay laging kapansin-pansing mas mataas kaysa sa aming normal na linggo. Ang pagtaas sa tubig at kuryente bawat Hulyo. Ang halaga ng air mattresses na pinalitan namin ng 2 beses dahil tinusok ng mga teenager. Ang bagong kutsyon sa guest room pagkatapos ng problema sa likod ni Jorge na nangangailangan ng mas matigas. Ang rental car na sinakop namin 1 taon nang ang transmission ni Efren ay nagkabarilan sa gitna ng visit at kailangan lang niya ng kaunting tulong upang makabalik sa tamang landas. Ang airfare na tahimik naming binayaran para kina Lina at Jorge ng 3 beses ng ang retirement account nila, ayon kay Jorge, ay medyo masikip sa taong iyon. Umupo ako sa maliit na mesa ng kusina sa aking rehab apartment at idinagdag ang lahat ng dahan-dahan. Maingat, tulad ng pagbilang sa isang bagay na matagal mo nang iniiwasang bilangin. Ang numerong lumabas sa ibaba ng column ay nagpaupo sa akin pabalik sa upuan. 90,500,000 tours sa loob ng 22 taon. Grocery, utilities, repairs, mattresses, rental car, airfare.
Ang walang katapusang maliliit na akomodasyon na hindi kailanman nag-reciprocate, hindi kailanman man lang kinilala bilang gastos sa halip na obligasyon. Hindi ako umiyak bagaman inakala ko na baka. Sa halip, naramdaman ko ang isang bagay na mas malamig at mas malinaw na nanirahan sa akin. Ang parehong sensasyon na iniisip kong nararamdaman ng isang surgeon habang pinag-aaralan ng X-ray bago ang operasyon. Hindi galit eksakto, ngunit isang uri ng tumpak na walang emosyon na kalinawan tungkol sa hugis ng problema sa harap niya. Iniisip ko ang boses ni Carlos sa telepono ng hapon na iyon. Pagod na pagod pagkatapos ng wala pang isang linggo ng paggawa ng ginawa ko sa 2 dekada ng walang reklamo. Iniisip ko kung gaano kabilis ang kwento ng pamilya tungkol sa akin, makasarili, walang utang na loob, mahirap, ay nagtipon-tipon sa sandaling tumigil ako sa pagsipsip ng halaga ng kanilang ginhawa. Walang nagtatanong kung ano ang halaga nito sa akin. Walang nagtatanong kahit isang beses sa 22 taon kung pagod ako, kung maayos ako, kung gusto ko ng tag-araw na hindi umiikot sa paglilingkod. Isinara ko ang laptop at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ng ito, nagsimula akong mag-isip hindi tungkol sa pagdepensa sa sarili, kundi tungkol sa pagiging nakikita. Hindi sa pamamagitan ng galit, sa pamamagitan ng ebidensya. May isang partikular na uri ng katahimikan na dala ng isang tao kapag sa wakas ay nagpasya siyang huminto sa pagpapaliwanag sa sarili at ipakita na lang ang kalkulasyon. Ginugol ko ang mga huling araw ng aking 2 linggo sa paghahanda ng isang bagay na hindi ko pa kailanman ginawa sa buhay ko. Isang presentasyon tungkol sa sarili kong pag-aasawa. Kakaiba ang pakiramdam na nakaupo sa maliit na mesa ng kusina kasama ang aking laptop at tumpok ng printer paper na binili ko sa botika sa kalsada. Nagfo-format ng mga taon ng resibo at bank statements sa isang bagay na mababasa sa isang sulyap tulad ng paghahanda ng report para sa boardroom sa halip na pamilya. Ngunit iyon talaga ang naging ito. 22 taon ng hindi bayad at hindi kinikilalang paggawa na inilatag sa itim at puti. Pinamagatan ko ang cover page ng simple, 22 taon ng pag-host. Ang pagtaas sa utilities bawat Hulyo na nakacircle sa pula. Ang kapalit na air mattresses, ang guest room mattress, ang rental car, ang 3 taon ng airfare para kina Jorge at Lina. Kasama ko rin ang mga larawan, mga kuha ko sa mga nakaraang taon nang walang partikular na layunin maliban sa dokumentasyon. Si Lina sa kusina, si Jorge na natutulog sa recliner na binili ko partikular dahil kailangan ng kanyang likod ng suporta. Ang mga resibo mismo na nascan at may petsa, hindi maikakaila. Tinawagan ko si Carlo sa araw na magiging huling araw ng visit at hiniling sa kanya na tipunin ang lahat sa bahay ng gabi na iyon. Natapos ng renovation crew ng 2 araw ng maaga, ang mga sahig ay kumikinang, ang dingding ng hallway ay sa wakas ay walang mantsa ng tubig. Ang air conditioning ay tumatakbo ng tahimik at pantay sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Sumang-ayon siya, tunog ay maingat, marahil kahit na relieved na sa wakas ay nakikipag-ugnayan ako muli pagkatapos ng 2 linggo ng halos katahimikan. Dumating ako ng gabing iyon na gumagalaw pa rin ng maingat, ang brace ay bahagyang lumuwag ngayon na 6 na araw na akong mas malalim sa paggaling at natagpuan ang lahat ng dolan sa kanila na nagkakatipon sa sala. Nakaupo sa mga kasangkapan na amoy pa rin ng bagong pintura. Nakita ko ito sa kanilang mga mukha sa sandaling pumasok ako. Ang pagpapalagay na suot ng bukas na ako ay dumating upang humingi ng tawad, upang ipaliwanag ang sarili, marahil upang umiyak ng kaunti, at hayaan silang aliwin ako pabalik sa aking dating papel. Tumayo pa si Lina, ang mga braso ay bahagyang nakataas na parang naghahanda para sa uri ng yakap na nauuna sa pagpapatawad. Hindi ako umupo. Ipinamahagi ko na lang ang mga folder, isa sa bawat tao, gumagalaw ng dahan-dahan sa paligid ng silid. Walang sinasabi hanggang sa lahat ay may hawak sa kandungan. Pagkatapos ay tumayo ako sa tabi ng fireplace, ang parehong lugar kung saan ako tumayo sa daan-daang larawan ng Pasko sa mga nakaraang taon, laging bahagyang nasa labas ng frame at hinayaan ko silang basahin ang cover page sa katahimikan. Ang mukha ni Lina ang unang nagbago.
Pagkatapos si Jorge. Mas mabilis na binfan ni Efren ang mga pahina kaysa sa iba. Ang kanyang panga ay humihigpit sa bawat isa, tumitigil sa larawan ng rental car receipt mula sa taon na nabigo ang transmission niya. Maaari bang banggitin ng sinuman ang isang bakasyon? Sabi ko. Ang aking boses ay matatag, mas tahimik kaysa inasahan ko. Kung saan ako ay tinrato bilang bisita sa halip na katulong. Walang sumagot. Ang silid ay ganap na tumahimik, ang uri ng katahimikan na may bigat. Maaari bang matandaan ng sinuman? Patuloy ko. Tinatanong kung malusog ba ako, o sapat na nakapahinga, o simpleng handa bago ninyo inanyayahan ang inyong sarili sa aking bahay sa loob ng 2 linggo sa bawat tag-araw sa loob ng 22 taon? Wala pa rin, pa. Nakaupo si Carlo sa arm ng sofa na nakatitig pababa sa kanyang sariling folder at pinanood ko ang isang bagay na nangyari sa kanyang mukha na hindi ko nakita sa mahabang panahon. Hindi pagdepensa, hindi ang reflexive na katapatan sa kanyang pamilya na nasanay na ako. Isang bagay na mas malapit sa pagkilala. Hindi ako humihingi ng pera. Pabalik, sabi ko, at sinasadya ko yon. Hindi ako interesado na mabayaran. Pinanatili ko ito dahil sa isang lugar sa daan ay tumigil ako sa pagtitiwala sa sariling pakiramdam kung ano ang patas. Kailangan kong makita ito na nakasulat upang maniwala ako mismo. Tiningnan ko si Lina partikular dahil sa tingin ko, kailangan ng isang bahagi sa akin na siya sa lahat nila ang maunawaan. Minahal ko ang pagkakaroon ng pamilyang ito sa aking buhay. Hindi ko kailanman minahal ang pagiging hindi nakikita sa sarili kong bahay. Uminom si Jorge ng kanyang lalamunan na parang may sasabihin, ngunit walang lumabas. Isinara ni Efren ang kanyang folder at inilagay ito sa coffee table, ang kanyang mga tainga ay pula. Umupo si Lina nang dahan-dahan ang folder ay bukas pa rin sa kanyang kandungan sa larawan ng kanyang sarili, sa aking kusina, at sa unang pagkakataon, mula nang makilala ko siya, mukha siyang babae na hindi naghahanda ng argumento kundi isang babae na humaharap sa accounting na hindi niya inasahan. Hindi ako naghintay ng apology ng gabing iyon. Hindi ko iniisip na mayroon pa at tumigil na ako sa pangangailangan na dumating ito sa anumang partikular na schedule. Simpleng pinulot ko ang aking mga gamit. Sinabi kay Carlo na makikita ko siya sa bahay kapag nawala na ang amoy ng pintura sa guest room at nagmaneho pabalik sa rehab apartment para sa isa pang gabi. Ang folder ng aking sariling paggawa na sa wakas ay nasa kamay ng iba sa halip na sa akin. Lumipat ako pabalik sa bahay 11 araw pagkatapos kong iwan ito. Naglalakad sa mga silid na amoy bahagyang bagong pintura sa halip na ang karaniwang kaguluhan ng isang family visit na nauubos. Ang sahig ng hallway ay kumikinang sa ilalim ng bagong barnis. Ang air conditioning ay humuhuni ng pantay, walang ingay. Kakaiba ang pakiramdam na parang lumilipat sa isang bersyon ng sarili kong bahay na naghihintay sa akin sa lahat ng oras, just underneath ang bersyon na pinamumuhay ko sa loob ng 22 taon. Ako at si Carlo ay walang malaking dramatikong usapan ng unang gabi. Hindi ganoon gumagana ang tunay na pag-aayos. Naiintindihan ko na, hindi sa isang malaking talumpati, kundi sa daan-daang maliliit na pagsasaayos na ginagawa ng tahimik sa paglipas ng panahon. Ang mayroon kami ilang araw pagkatapos, nakaupo sa mesa ng kusina na may 2 tasa ng kape na lumalamig sa pagitan namin, ay isang usapan na hinihintay ko sa kalahati ng aking pag-aasawa. Hindi ko alam na umabot sa ganoon kalaki, sabi niya, paikutin ang kanyang mug sa mga kamay. Hindi lang ang pera, lahat nito, ang pagmamaneho, ang mga pagkain, Hindi ko alam dahil hindi ko kailangang malaman. Lagi mo na lang inaasikaso. Alam ko, sabi ko, at hindi ko sinusubukang gawing mas masama ang pakiramdam niya. Sinasabi ko lang ang katotohanan tulad ng ipinangako ko sa sarili ko mula ngayon, kahit na hindi komportable. Hindi ko ikakaila na ang mga 2 linggong iyon ay kakilakilabot. Inamin niya, isang maliit na pagod na tawa ang lumabas sa kanya. Nagrereklamo ang nanay ko tungkol sa unan ng hotel sa loob ng 4 na araw na tuloy-tuloy. Sa tingin ko, hindi ako nakatulog ng mahigit 5 oras sa isang gabi sa buong panahon. Tiningnan niya ako, pagkatapos ay may isang bagay na mas tapat sa kanyang mukha kaysa nakita ko sa kanya sa loob ng maraming taon.
Ngunit naiintindihan ko na. Talagang naiintindihan, Melanie. Sa tingin ko, hindi ko talaga naiintindihan dati. Nagkasundo kami ng linggong iyon sa isang bagay na dapat naming pinagkasunduan taon na ang nakalipas. Wala nang open door policy. Wala nang pag-aakala na ang bahay ay pag-aari ng sino mang gusto ito kailanman nila ito gusto. Anumang hinaharap na pagbisita mula sa kanyang pamilya o sa akin para sa bagay na iyon, bagaman ang panig ko ay laging mas maliit, mas tahimik, mas madali, ay mangangailangan ng aming parehong pagsang-ayon ng maaga at may malinaw na inaasahan. Ang mga bisita ay tutulong sa grocery. Ang mga bisita ay maglilinis pagkatapos ng kanilang sarili. Ang mga bisita ay hindi ako ituturing na katulong dahil lang alam ko kung nasaan ang lahat. Ang tunay na pagsubok ay dumating mga ayos na linggo pagkatapos sa isang mas maliit na family dinner. Mga magulang ni Carlo lang sa pagkakataong ito na inimbitahan ng maayos na may 2 linggong abiso at isang malinaw na usapan ng maaga tungkol sa hitsura ng pagbisita. Dumating si Jorge na matigas at pormal malinaw na nasasaktan pa rin mula sa folder na ibinigay ko sa kanya at ginawa ang punto na purihin ang na-renovate na hallway sa tono na nagmumungkahi na sinusubukan niyang talagang hanapin ang isang bagay na ligtas na sabihin. Si Lina naman ay nagdala ng casserole dish, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa 22 taon ng pagbisita, at inilagay ito sa counter ng may maingat at sinadyang pagkilos na parang nag-aalok. Sa kalagitnaan ng hapunan, tinawagan ni Efren ang telepono ni Carlo. Hindi siya inimbitahan sa pagkakataong ito, isang bagay na napag-usapan at napagkasunduan namin ni Carlo nang magkasama. At narinig ko ang boses ni Carlo na lumipat sa isang bagay na mas matatag kaysa sa nakasanayan kong marinig sa kanya kay Efren. Hindi, Efren, hindi sa pagkakataong ito. Pinapanatili namin itong maliit. Malugod kang bisitahin, ngunit kailangan mong iplano ito sa amin ng maaga, katulad ng iba. Tumingala ako mula sa kalan na nagulat at natagpuan si Carlo na pinapanood ako. Sinusuri kung sinabi niya ang tamang bagay. Tumango ako ng bahagya at tumango rin siya. Mamaya ng gabing iyon, pagkatapos umalis ang kanyang mga magulang, huminto si Jorge sa pinto at sinabi ng gruffly, "Hindi talaga tumitingin sa akin. Maganda ang bahay, ang sahig." Hindi ito isang apology. Hindi ito malapit kahit sa isa. Ngunit ito ay si Jorge na kinikilala ng malakas ang isang bagay na dati ay itinuturing niyang mababa sa kanya na mapansin, at pinasya kong hayaan iyon na sapat sa ngayon. Si Carlo naman ang pinakanagulat sa akin. Ilang gabi pagkatapos, nasa kusina kami at narinig ko siya sa telepono sa kanyang ama. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit tiyak na matatag. "Tatay, kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Ito ay bahay ni Melanie din kung magiging tiyak tayo. Ito ay kanyang bahay bago ito naging sa akin. Dapat ay naalala ko iyon taon na ang nakalipas at hindi ko ginawa at iyon ay sa akin, hindi sa kanya." May pahinga, ang boses ni Jorge ay umuungal ng hindi malinaw sa kabilang dulo at pagkatapos ay sinabi ni Carlo ng simple, "Hindi na ako nag-aargumento tungkol dito. Ganoon na lang ito magiging." Tumayo ako sa pintuan na may dish towel sa mga kamay na nakikinig sa aking asawa na ipinagtatanggol ako sa kanyang ama sa posibleng unang pagkakataon sa aming buong pag-aasawa, at naramdaman ko ang isang bagay na nanirahan sa dibdib ko na hindi matagal nang nanirahan. Lumipas ang mga buwan. Dumating ang taglagas at kasama nito ang ordinaryong ritmo ng aming buhay. Si Clara ay nasa bahay para sa mahabang weekend. Ang mga dahon ay nagbabago sa aming kalye. Ang likod ko ay sa wakas ay ganap na gumaling. Ang brace ay matagal nang nakatago sa closet. Pagkatapos isang Martes ng gabi sa Oktubre, tumunog ang aking telepono at si Lina iyon. Halos hindi ko sinagot dahil sa dating ugali kaysa sa anumang bagay, ngunit ginawa ko, at ang kanyang boses nang dumating ay naiiba kaysa inasahan ko, mas maliit, halos hesitant, wala ang commanding tone na nakilala ko sa 2 dekada. "Melanie," sabi niya, "iniisip ko kung susunod na Sabado ay magandang oras para bumisita,
para lang sa hapon? Tatawag muna ako syempre at magdadala ng isang bagay para sa tanghalian, kung okay lang sa iyo. Ngumiti ako, nakatayo mag-isa sa aking kusina. Ang huling hapon na ilaw ay ginto sa bintana sa ibabaw ng lababo. Hindi ito isang apology. Si Lina, sa tingin ko, ay hindi kailanman lubos na makakaya ang mga salita mismo. Ngunit ito ay isang bagay na hinihintay ko sa loob ng 22 taon. Isang babae na dati ay tinrato ang aking bahay bilang karapatan sa kapanganakan na ngayon ay humihingi ng mahina, mapagpakumbaba kung maaari siyang kumatok. Magiging maganda ang Sabado, Lina, sabi ko. Makikita kita noon. Kung kailanman ay naramdaman mong hindi nakikita sa sarili mong bahay, kung kailanman ay nagbigay ka ng napakarami sa sarili na nakalimutan ng mga tao na tanungin kung may natitira ka pa, sana ang kwentong ito ay nagpaalala sa iyo na hindi kailanman huli upang makita. Gusto kong malaman kung saan ka natagpuan ng kwentong ito ngayong gabi. Mag-comment sa ibaba at ipaalam sa akin kung anong lungsod ang pinapanood mo. Binabasa ko ang bawat isa. May mga bagong kwento tulad nito na naghihintay para sa iyo araw-araw. Kaya mag-subscribe na ngayon upang hindi makaligtaan ang isang sandali tulad nito. Panatilihin nating magkasama ang paglalakbay na ito.